ilang buwan pa ipinatupad ng pamahalaan ng Executive Order 821. Pero sa paglilibot ng Reporter's Notebook, ang ilang butika sa Kamaynilaan hindi pa rin sumusunod sa inilabas na Executive Order. Ang gamot na ito, dating 300 pesos. Effective August 15, dapat ibinibenta na lamang ito sa 150 pesos. Pero nabili ng Reporter's Notebook sa halagang 200 pesos kada tableta. Ito namang gamot na ito, na dapat ibinibenta na lamang sa 25 pesos, ay ibinibenta ngayon sa 53 pesos kada tableta. Mas mahal kesa sa original price. Patuloy naman daw ang ginagawang pagmamatsyag ng Department of Health upang maparusahan ang mga lumalabag. Kahit naman ang head, kailangang amyendahan ng batas. Dahil sa simula pa lang, tila hindi na raw ito epektibo. Siguro dapat niyang kalampagin yung mga gumawa ng batas at yung nagpapatupad ng batas. Dahil kung hindi epektibo yung batas na yan, dapat palitan siya. Hinihingi lang natin sa ating mamamayan ay tulungan tayo na mag-monitor sa mga presyo ng mga gamot na to at magsabi sa department o sa mga kaukulang na otoridad katulad ng Department of Trade yung kanilang mga reklamo. Gaano man kahirap, patuloy raw nahahanap ng paraan sina Lorene at Rosemary. Madugtungan lang ang buhay ng kanilang mga anak. Hindi pa rin po kami nawawalan ng pag-asa na makakasurvive siya. Hindi pa rin po nawawalan ng pag-asa kahit pa paano. Malaban pa rin po. Maraming ipinapanukala at ipinapasang batas pero hindi lahat napapakinabangan ng mamamayan. Sana'y makahanap ng mabisang gamot ang pamahalaan upang ganap na malunasan ang lumalalang problema sa kalusugan ng bansa. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sinasabing kung saan talamak ang kahirapan, doon matatagpuan ng mga inosenteng ninakawan ng kamusmusan. Dito sa Baseco, buhay ang pinupuunan hindi lang ng matatanda kundi pati na rin ng mga bata, kumita lamang ng konting pera. Lumaki at nagkamalay si Buboy dito sa Baseco compound sa Maynila. Asip. Para may, may laman siyan. Pulang ulam. Tulad ng lugar, lugmok sa kahirapan ng kanilang mag-anak. Sa kapirasong bahay na ito nagsisiksikan sila ng magulang at mga kapatid. Maninisid ng bakal ang kanyang ama. Kakarampot ang kinikita nito. Kulang pa sa pang-araw-araw nilang gastusin. Nagsimula po ako nagbuhangin. 9 na taon po eh. Ibang taon na yun sa pagbabakal muna ako. Bata pa po kami, talagang kinalakayan na namin to eh. Pero sa ngayon, sideline niya ang pagsisid ng buhangin. 14 po ako nang natuto na ako magbuhangin eh. Alos ka para standing po ng bakal. Magkukompresor ka. Pagsisid mo po sa ilalim, aanuhin mo po yung buhangin. Sasakaw-sakawin mo. May mag-aangat na po sa taas. Ito daw yung daungan ng mga bangka para sa mga batang sumisisid ng buhangin sa Manila Bay. Inabutan namin si Buboy, ang kanyang kapatid at ilang kaibigan pagpalaot sa dagat. Sa mga nakatatandang maninisid sila sumabay para makatipid ng pambayad sa bangka. Pagdating sa isang bahagi ng dagat, hinanda agad ni Buboy ang lumang goggles, kahoy na pampadyak sa tubig at net. Bukod sa tubo ng kompresor, nakakagating niya sa ilalim ng dagat. Ito lang ang tangi niyang mga gamit. Lubos sa mapanganib ang paggamit ng kompresor o hukas sa pagsisid.
dahil maaari itong magdulot ng carbon monoxide poisoning. Pero hindi ito iniinda ni Buboy. Mas matindi kasi ang kalam ng sikmura kaysa takot sa mga panganib. Mamamatayan ka ng compressor. Isa po namamatay ang makina eh. Maubusan ka po ng hangin. Anong ginagawa mo pag gano'n? Umaaw na po kagad. Pero alam mo ba na napakadelikado ng ginagawa mo? Delikado po talaga. Bakit mo ginagawa? Para lang po kumita ng pera. Halos 2 hanggang 3 talampakan lang ang lalim ng sinisisid ni Buboy. Gasang kung tawagin ang magkahalong buhangin at durog na shells na makikita sa ilalim ng Manila Bay. Ginagamit daw itong extender upang parami sa pakain ng pato at kuminsan sa construction. Ito ang inilalagay niya sa loob ng net. Sa itaas, nakabang ang kaibigan niyang si Atan. Siya naman ang tagalagay ng gasang sa sako. Hindi pa raw niya naranasang sumisid ng buhangin, pero sumasama raw siya kay Buboy para kumita ng pera. At balang araw, balak niyang sumisid din. Tuloy-tuloy ang pagsisid ng buhangin ni Buboy at sa bangka naman ang pagsasako ng mga kasamahan nila. Ako po, minsan nga po, ano pang sa utak. Masakit dito.